Kabayan, kumusta? Anong balita sa inyo? Sa mga job seekers na naghanap ng mga trabaho opportunities sa Canada, sana po itong ating video ay makapagbigay man lang sa inyo ng mga idea kung paano mag-apply dito nga sa Canada. Maraming nagtatanong, Kuya Noy, sa Canada po ay wala ng LMIA, no? Yung iba nga ay hindi na nare-renew ng LMIA. So, paano pa daw itong mga trabaho na to dahil nga ay in-stop na ni Canada. Actually, meron pa naman LMIA. Yung iba lang ay siguro importante kasi na mag-apply kayo ng pathway kaagad upang kayo ay makahanap ng, kumbaga, kayo ay mapi-PR, no? Talagang maghanap kayo ng paraan na ano ba ang next na gagawin ninyo upang hindi kayo mapapauwi ng Pilipinas. Okay? So again, itong ating pag-uusapan ngayon ay ito nga ay isang legit agency sa Pilipinas at meron silang mga hinahire ng mga trabahador dito at kung kayo man ay mga vocational, subukan nyo. And again, meron pa rin akong nakikitang resume na nagsisend sa akin. Sinasabi ko nga sa inyo na importante na ayusin ninyo ang inyong mga resume dahil sa kagaya ng ganitong mga trabaho na ang employer ay nangailangan ng trabahador, importante na kumbaga sinasabi ko sa inyo lagi na magbasa kayo upang kayo ay makapasok sa trabaho, no? Dahil nga sa ang daming gustong pumasok ng Canada, ang problema ang kanilang mga resume, no? Ang resume ay napakalaking bagay na kayo ay mag-pay attention, kayo ay mag-focus diyan dahil ito, kung hindi maganda ang resume ninyo, hindi kayo kukontakin ng mga employer. Okay? So again, meron din na nagsusumbong sa akin dito nga sa aking nag-i-email sa akin at sinabi ko, Noy, meron nang hingi sa akin ng pera ng pambiometrics at medical. Huwag kayong magbigay ng pera dyan dahil ikaw ang magbabayad niyan. Hindi nyo ibigay ang pera doon sa inyong kunyaring employer, sila magbabayad, ikaw magbayad niyan. Okay? So mag-ingat lang kayo. Dito sa Canada, kay employer ang responsibilidad ni employer na siya ang gagastos ng processing fee, siya ang yung lalakad ng proseso niyan, siya, and then kung ano man hingi nila, I don't know. But itong agency na to, siguro gagastos ka lang dito, siguro mga 50, 70, less than 100,000 siguro ang gastusin nyo dito. Lahat-lahat yan sa inyong proseso ng inyong pag-apply dito. But again, baka mali ako, subukan nyo lang mag-apply muna dito and then titingnan ninyo kung anong mga kinakailangan nila. Dahil ito po ay walang placement fee, no? Ang Canada po ay pinagbawal ang placement fee. Subalit siya sabi sa iyo guys, sana po itong ating video ay mapanood ninyo hanggang sa dulo upang kayo nga ay magkaroon ng ideya na kung ano ba ang gawin ninyo sa inyong mga resume, ano ba ang gawin ninyo sa pagsulat sa inyong resume. Dahil sinasabi ko sa inyo, yung iba, nagsusulat sila, caregiver, tapos wala na, housekeeping, wala na, hindi nagpapaliwanag. Importante na kayo ay magsulat at ipaliwanag ninyo yung inyong mga ginagawa sa trabaho, previous and present jobs upang makita ni employer na ay oo, meron din siya pala, naglilinis din, nagbabacuum din, ano pa ba, naglo-laundry or ano-ano pa ang inyong mga in-applyan, andyan lahat. Okay? So, importante na hindi kayo panguhulaan ng mga employer at itong mga agency na to. Sulat nyo lahat, ano mga ginagawa nyo. Okay? So, mamaya ipapaliwanag ko while tayo ay nagpapakita sa screen shot doon sa ano ang gawin ninyo. Okay? So, again, alika, tingnan natin yung website ng workabroad.ph dahil ito po ay nakapost doon. Tara. So, ayun guys, ito po ang press break operator at ang agency dito ay itong Chartreuse Prime Recruitment Specialist. At ito pong trabaho na to ay papunta sa Quebec at ang salary dito ay $22 to $33 per hour.
Napakagandang salary na to. And again, ito po ay 3 katrabaho kinakailangan at ito po ay matapos sa April 15 itong taon na to. Okay? So kanina sinasabi sa inyo yung job description. Okay? Kung kayo man ay may mga ganitong klaseng job description, kopyahin nyo at ilagay nyo sa resume nyo, dagdagan nyo na lang kung ano pa ba ang ginagawa nyo sa trabaho. Okay? Sa pagiging press brake operator. So ito yung job description. Read engineering and architectural drawings, sketches, and work specification to be performed. And lay out, measure, and mark sheets metal according to drawings or templates. So, again, sulat nyo lahat. Kung kayo man ay mga dropsman dyan, pwede kayo mag-apply dito. Dahil para pala to sa mga dropsman eh. Develop patterns for sheets metal using computer-assisted design, drafting, CAD software package. So, yung mga CAD operator dyan, pwede kayo mag-apply dito. Subukan nyo dahil napagandang opportunity ito. Operate light metalworks machine such as shears, brakes, punches, and drill press, including computer numerical control CNC, equipment to cut, bend, punch, drill, shape, or strengthen sheet metal. So again, kung kayo man ay may mga experience sa CNC, sulat nyo anong klaseng CNC machine ang meron kayo dahil importante po yan na kayo ay nagsusulat ng inyong mga job description. Okay? Operate computer laser and plasma cutting equipment to cut sheet metals. So meron na tayong mga laser cutter ngayon. Isulat nyo kung anong klaseng metal laser cutter yan. Importante din na meron kayong pangalan, brand na ginagamit sa laser cutting para at least maraming detalye, marami kang alam, mas the more chances of winning. Kumbaga, ikaw ang makukuha dito. Install and use rigging and hosting equipment. So, kung ano pa man yan, sulat nyo lahat. Okay? So, ito yung pinaka-the best, ang qualification. Kung kayo man ay may mga 5 years work experience dito, subukan nyo dahil 5 years ang kinakailangan. Kung kayo man ay mga 3 years, 2 years, 1 year lang, hindi kayo pwede dito. Kailangan at least 5 years and up, pwede kayo mag-apply dito. Candidate must be a vocational diploma, short course certificate, holder, engineering or industrial engineer, or similar field. No? Kung kayo man ay mga high school graduate lang, importante na mayroon kayong JETCO or yung OTET from Japan na certification. Importante po yan. And again dito, may maraming nagtatanong, ano pong age limit dyan? Walang sinabing age limit sila, pero doon na siguro to sa agency malalaman yung inyong age limit. Okay? So again, ito po ay no placement fee na job at ito po ang SBR Canada Incorporated or Pubcor Industry ang principal employer. So but again, sinasabi ko nga sa inyo na dito sa pag-apply sa Canada, importante na basahin niyo muna ano bang hinahanap ni employer. Pagkatapos, punta kayo dun sa resume nyo, ayusin nyo resume nyo, isend nyo ang inyong resume. Apply kayo, tingnan nyo, basahin nyo, then importante na detalyado ang inyong mga job description sa mga previous or present jobs upang kayo ay makuha ng mga trabaho dito sa Canada. Dahil nga sa sinasabi ko sa inyo na hindi kayo panghuhulaan ng mga employer na kayo ay nag-apply bilang isang, hindi natin alam kung anong mga pinang-applyan ninyo, importante na isulat nyo. Kung kayo man ay mga truck driver, sulat nyo ano bang mga ginagawa nyo bilang truck driving, nag-inspection, nag-pre-trip, ano pang mga ginagawa nyo, ano bang mga hinahaul nyo, anong klaseng sasakyan ang dinadrive mo, automatic, manual. Importante po yan. Kung kayo man ay mga nanny, caregiver, anong mga ginagawa nyo, sulat nyo lahat. Di ba? Mga factory worker, anong mga trabaho nyo bilang isang factory worker? Di ba? Housekeeping, cleaner, janitor, o ano bang mga trabaho yung na-apply nyo? Importante ayusin ang inyong resume. Detalyado yan. Kasi alam nyo, yung boss ko dati, mahirapan kami noon mag-hire ng tao dahil napaka-stricto. Kailangan andyan lahat nakasulat,
ang mga kinakailangan niya. Pag wala dyan sa wala kang experience sa drafting, talagang mahirapan kang makapasok. Kaya pag nagbakasyon yon, yung owner, kinukontak ako, uy, Noy, punta ka na doon. Mag-hire ka ng tao, hanap ka ng Pilipino dyan na pwedeng mag-apply ng trabaho dito. Pagdating ng manager ko, oh, may bago tayo dito. Ha? Oo, bago, na-hire dito. Oh. Kasi, dahil nga sa masyado siyang stricto, kailangan, ano ang nasa papel, kailangan talagang ayusin nyo. Pagiging dropsman, kailangan andyan, ano bang mga software hinahanap nyo. Kasi importante, sinasabi ko nga sa inyo, kung kayo man ay gustong pumunta ng Canada, ayusin ang inyong mga resume. Magbasa kayo, please. Magbasa kayo. Hindi to para sa akin, para to sa inyo. Okay? Kasi ako, 20 years na ako sa Canada. Kayo naman dito. Mamayagpag kayo dito sa Canada. Maraming Pilipino dito, mas masaya. Okay? So, but anyway guys, again, marami po akong mga videos dito sa ating YouTube channel. At sana po ay mapanood ninyo. At kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, sana po ay masubscribe ninyo. Huwag niyo kalimutan i-click ang notification bell para updated kayo tuwing meron akong in-upload dito nga sa ating channel. At pwede nyo i-share to ating mga video sa inyong mga kaibigan, kamag-anak na gusto at nagbalak kagaya sa iyo na pumunta ng Canada. So, ganun pa mga guys. Maraming salamat ulit sa inyong panonood. Subaybay sa aking channel. Ako po si Noy Tebs. God bless and a wonderful day.